Sa bayan ng Santa Maria, sa libis na malapit sa bundok ng Banahaw, nakatira ang isang magsasakang may pusong ginto, si Mang Julio. Siya ay may asawang si Aling Rosa at 4 na anak na pawang nasa hustong gulang na. Kilala siya sa buong baryo bilang taong matulungin, masipag at tapat. Ngunit sa kabila ng kanyang kabutihan, tila ang malas ay sumusunod sa kanya. 3 taon na ang nakalipas, sinira ng bagyo ang kanyang taniman. Noong sumunod na taon, tinamaan ng peste ang kanyang mga hayop. At ngayong taon, ang tagtuyot ay tuluyang pumatay sa kanyang mga pananim. Ang dating malawak niyang sakahan ay naging isang patag na lupa na walang buhay. Ang mga utang niya kay Don Sergio, ang pinakamayamang tao sa baryo at kilalang mapang-api, ay umabot na sa halagang hindi niya kayang bayaran. Mang Julio, sabi ni Don Sergio nang bisitahin niya ang kanilang bahay isang hapon, ang kanyang maitim na bigote ay kumikislap sa sikat ng araw. 3 buwan na lang. Kung hindi mo mababayaran ang utang mo, kukunin ko ang iyong lupa. Lahat, pati ang bahay ninyo. Yumuko si Mang Julio, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Don Sergio, pakiusap po, bigyan mo lang ako ng kaunting panahon pa. Ang aking mga anak. Wala akong pakialam sa mga anak mo, sigaw ni Don Sergio. Negosyo ito, hindi kawang-gawa. Nang umalis ang matandang lalaki, umupo si Mang Julio sa kanilang dapugan at tumulo ang kanyang mga luha. Si Aling Rosa ay lumapit at hinawakan ang kanyang balikat. Mahal, magtiwala tayo sa Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Ngunit sa kabila ng kanyang panalangin, lumala pa ang sitwasyon. Ang kanilang huling sako ng bigas ay halos ubos na. Ang mga anak nila ay kumakain na lang ng lugaw na halos tubig na. Ngunit kahit sa ganitong kalagayan, hindi nawala ang kabutihan ni Mang Julio. Isang gabi, habang umuulan ng malakas, may kumatok sa kanilang pintuan. Pagbukas ni Aling Rosa, nakita niya ang isang matandang babae na basa, nanginginig sa lamig. Ang kanyang buhok ay puti na parang ulap, ang kanyang damit ay punit-punit, at ang kanyang mga mata ay malungkot ngunit mababait. Anak, pakiusap. Ang tinig niya ay mahina. Mayroon ba kayong makakain? Ilang araw na akong hindi kumakain at malamig na malamig ako. Tumingin si Aling Rosa sa kanyang asawa. Alam niyang ang natitira nilang kanin ay para na lang sa mga bata. Ngunit tumango si Mang Julio. Papasukin mo siya, Rosa. Walang taong dapat magutom sa ganitong gabi. Pinasok nila ang matandang babae at binigyan siya ng tuwalya at damit na matuyo. Inilabas ni Aling Rosa ang kanilang huling mangkok ng lugaw at ibinigay sa bisita. Ang matanda ay tumingin sa kanila. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Sigurado ba kayo? Ito na lang ang natitira ninyo. Mas kailangan mo ito kaysa sa amin, Lola, sabi ni Mang Julio habang ngumingiti. Kumain ka na. Habang kumakain ang matanda, tinanong siya ni Aling Rosa, Lola, saan ka galing? Wala ka bang pamilya? Umiling ang matanda. Matagal ko nang tinatahak ang daigdig, anak. Hinahanap ko ang mga taong may tunay na kabutihan sa puso. At sa gabing ito, na pagkatapos kumain, tumayo ang matanda at tumingin sa mag-asawa. Salamat sa inyong kabutihan. Ngunit bago ako umalis, ako ay hindi simple. At sa harap ng kanilang mga mata, nag-iba ang anyo ng babae. Ang kanyang puting buhok ay naging ginintuang daloy ng hibla na umabot hanggang sahig. Ang kanyang lumang damit ay naging bestida na gawa sa mga dahon ng palay na kumikinang. Ang kanyang balat ay nagniningning ng kakaibang liwanag. Siya
ay naging diwata, isang nilalang na napakaganda at banal. Ako si Makiling, ang diwata ng mga pananim at tagapangalaga ng mga magsasakang may malinis na puso. Sabi niya, ang kanyang tinig ay parang musika. At kayo, Mang Julio at Aling Rosa, ay naipakita ang pinakamahalagang bagay, ang kabutihang walang hinihinging kapalit. Lumuhod ang mag-asawa, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paggalang. Diwata. Sabi ni Mang Julio, hindi namin alam. Hindi kailangan. Putol ni Makiling, ang inyong gawa ay sapat na. At dahil dito, ibibigay ko sa inyo ang isang regalo na magbabago sa inyong buhay. Mula sa kanyang palad, lumabas ang isang maliit na supot na gawa sa damong kumikinang. Sa loob nito ay mga buto ng palay na hindi pangkaraniwan. Itanim ninyo ito bukas ng umaga sa inyong bukid. Kahit tuyo ang lupa, tutubo ito. At sa loob ng 3 araw, mayroon na kayong aanihin. Ngunit tandaan ninyo, ang kayamanan na ito ay hindi para sa inyo lang. Ibahagi ninyo sa nangangailangan, huwag kayong maging sakim at huwag ninyong ipagyabang. Pagkatapos niyang sabihin iyon, unti-unti siyang naging liwanag at nawala sa hangin. Naiwan ang mag-asawa na hawak ang supot ng himala. Kinabukasan, sa madaling araw pa lang, nagtungo si Mang Julio sa kanyang sakahan kasama ang kanyang pamilya. Kahit tuyo ang lupa, nagtiwala siya. Itinanim niya ang mga buto ayon sa tagupilin ng diwata at nagpahinga siya na may pag-asa sa puso. Kinagabihan may kakaiba ng nangyari. Mula sa lupa, may mahihinang usbong na tumutubo. Ngunit hindi ito ordinaryong usbong. Ito ay kumikinang ng dilaw na ginto. "Julio, tignan mo!" sigaw ni Aling Rosa. Tumakbo ang pamilya papunta sa bukid at nakita nila ang milagrong nangyayari. Ang buong sakahan ay puno na ng mga halaman ng palay na kulay ginto, umabot na sa tuhod at patuloy pang lumalaki. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Mang Julio. Paulit-ulit niyang inaalaala ang mga salita ni Makiling. 3 araw, 3 araw lang at magkakaroon na sila ng pag-asa. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may katiting na pagdududa pa rin. Paano kung panaginip lang ang lahat? Paano kung nagkamali siya? Tumayo siya at lumabas ng bahay. Ang buwan ay nakabitin sa langit, nagbibigay ng malamig na liwanag sa kanilang damuhan. Naglakad siya patungo sa bukid. Ang kanyang mga paa ay basang-basa sa hamog. Nang makarating siya sa pinagtaniman, lumuhod siya at hinawakan ng lupa. Mainit ito, kakaiba na mainit, parang may buhay na tumitibok sa ilalim. "Diyos ko," bulong niya. "Kung totoo man ito, salamat po. Salamat sa pagkakataong ito." Bumalik siya sa bahay at nakita niyang kising pa rin si Aling Rosa, nakaupo sa tabi ng kanilang munting lampara. "Hindi ka makatulog?" tanong ng asawa. "Kinakabahan ako, Rosa," amina ni Mang Julio. "Paano kung hindi ako karapat-dapat? Paano kung nabigo ko ang diwata?" Lumapit si Aling Rosa at hinawakan ang kanyang mga kamay. "Julio, makinig ka sa akin. Ikaw ang pinakamabuting tao na nakilala ko. Kung may sino mang karapat-dapat sa biyayang ito, ikaw iyon. Magtiwala ka." Kinaumagahan, ang buong pamilya ay nanood sa bukid. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa lupa, umaasa, nagdarasal. Ang mga anak nila, sina Pedro, Maria, Juan at ang bunso nilang si Luz ay tahimik lang, ramdam ang bigat ng sandaling ito. "Tatay," sabi ni Luz, ang kanyang munting kamay ay hawak ang damit ng ama. "Totoong may diwata?"
Ngumiti si Mang Julio at niyakap ang anak. "Oh, anak, at ang mga diwata ay tumutulong sa mga taong may mabuting puso." Sa ikalawang araw, dumating ang balita sa baryo. Si Mang Teodoro ay nagsimulang magtanong-tanong. Ano ba ang ginawa ni Julio? Bakit may nakikita akong liwanag sa kanyang bukid kagabi? Ang mga tao ay nag-usap-usapan at marami ang nagsimulang maging mainggitin. Si Don Sergio ay narinig din ang mga tsismis. Tinawag niya si Mang Teodoro sa kanyang malaking bahay. "Bantayan mo si Julio. Kung may sekreto siyang yaman, kailangan nating malaman at kailangan nating kunin iyon." Ngunit hindi alam ni Mang Julio ang mga pagsasabing ito. Abala siya sa pag-aalaga sa kanyang pamilya at sa paghihintay. Tuwing umaga at gabi, bumibisita siya sa bukid, nagdidilig kahit alam niyang hindi na kailangan, nagdarasal, nag-aalay ng pasasalamat. Sa gabing iyon, bumalik si Aling Rosa mula sa bahay ni Aling Nena, ang kanilang kapitbahay na may sakit. Dala niya ang huling 3 piraso ng tinapay na dapat sana para sa kanilang hapunan. "Rosa, bakit mo ibinigay?" tanong ni Mang Julio. "Mas kailangan niya, Julio. Ang kanyang anak ay walang makain. Hindi ko kayang makita silang nagugutom habang tayo ay may pagkakataon pang tumulong." Niyakap ni Mang Julio ang kanyang asawa. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ito ang dahilan kung bakit sila pinagpala ni Makiling. Hindi dahil sila ay perpekto, kundi dahil sa kabila ng kanilang kahirapan, patuloy pa rin silang nagmamalasakit sa iba. Sa ikatlong araw, tulad ng sinabi ni Makiling, handa ng anihin ang palay. Ngunit hindi ito simpleng palay. Ang bawat butil ay parang ginto na sumasalamin sa sikat ng araw. Nang timbangin ni Mang Julio ang unang sako, halos hindi niya makapaniwala. Isa lang na sakong ito ay sapat na para mabayaran ang kanyang utang kay Don Sergio. Ngunit hindi doon nagtapos ang himala. Ang palay na ito, kapag ibinebenta, ay mas mahal ng 10 ulit kaysa sa ordinaryong palay. Dahil mas masarap, mas mabango, at mas malusog. Sa loob ng 1 linggo, nabayaran na ni Mang Julio ang lahat ng kanyang utang. Nanganga si Don Sergio nang ibigay sa kanya ang pera. "Paano mo? Biyaya ng Diyos, Don Sergio," sagot ni Mang Julio na may ngiti. Ngunit hindi lang si Don Sergio ang nagulat. Ang buong baryo ay nag-usap-usapan ang tungkol sa milagro ni Mang Julio. At dito nagsimula ang problema. Si Mang Teodoro, isang kapitbahay na laging inggit kay Mang Julio, ay lumapit sa kanya isang gabi. "Mang Julio, ano ba ang sekreto mo? Ikaw, noon baon ka sa utang, ngayon bigla kang yumaman. May daya ka siguro." Umiling si Mang Julio. "Walang daya, Mang Teodoro. Ito ay regalo ng langit dahil sa simpleng kabutihan." Ngunit hindi naniwala si Mang Teodoro. Gabi-gabi, sinusubukan niyang pumasok sa bukid ni Mang Julio para nakawin ang mga buto. Ngunit tuwing papalapit siya, biglang umuulan ng malakas o biglang may malakas na hangin na Dahil sa galit at inggit, nagplano si Mang Teodoro kasama si Don Sergio na gustong mabawi ang pera at makuha ang lupa. Isang gabi, dinala nila ang mga tao mula sa bayan at sinubukang sakupin ang bukid ni Mang Julio. "Ito ay lupa na hindi dapat mapunta sa iyo," sigaw ni Don Sergio. "Ikaw ay nangdaya at kukunin namin ang lahat." Tumayo si Mang Julio sa harap ng kanyang pamilya, walang armas, tanging tapang at pananampalataya lang ang dala. "Don Sergio, hindi ko ninakaw ang biyayang ito.
Ibinigay ito sa akin dahil sa kabutihan, hindi dahil sa pagnanakaw o pandaraya. At sa eksaktong sandaling iyon, biglang may malakas na liwanag na bumaba mula sa langit. Lumitaw si Makiling, mas makapangyarihan pa kaysa dati, at ang kanyang galit ay ramdam ng lahat. Mga makasalanan, sigaw niya, at ang kanyang tinig ay parang kulog. Nais ninyong nakawin ang biyayang ibinigay ko dahil sa tunay na kabutihan. Kayong mga sakim, kayong mga walang utang na loob. Lumuhod si Don Sergio at si Mang Teodoro sa takot. Diwata, patawad po. Tumingin si Makiling kay Mang Julio. Julio, mayroon ka bang gustong mangyari sa kanila? Yumuko si Mang Julio at nag-isip. Pagkatapos, tumingin siya sa dalawa. Diwata, huwag mo silang parusahan. Bigyan mo na lang sila ng pagkakataong magbago. Dahil ang tunay na yaman ay hindi ang ginto, kundi ang kabutihan ng puso. Ngumiti si Makiling. Tunay na mabuti ang iyong puso, Julio, at dahil dito, patuloy kong pagpapalain ang iyong pamilya. Ngunit kayo, tumingin siya kina Don Sergio at Mang Teodoro, mawawalan kayo ng lahat ng kayamanan ninyo hanggang sa matuto kayong magpakumbaba at tumulong sa iba. At sa isang kisap mata, nawala si Makiling. Mula noon, naging tanyag ang pamilya ni Mang Julio, hindi dahil sa kanilang kayamanan, kundi dahil sa kanilang kabutihan. Itinayo nila ang isang paaralan para sa mga batang mahihirap, nagbigay sila ng libreng pagkain sa mga nangangailangan, at tumulong sila sa mga magsasakang katulad nila dati. At ang palay na ginto? Patuloy itong tumutubo, ngunit hindi na kumikinang tulad ng dati. Naging normal na palay na rin ito, ngunit mas masagana pa rin kaysa sa iba. Dahil ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa dami ng buhay na iyong natulungan. At si Mang Julio, kahit yumaman, ay nanatiling mabait, mapagkumbaba at handang tumulong. Dahil natutunan niya na ang pinakamahalagang yaman ay ang pagmamahal, kabutihan at pag-asa na ibinabahagi mo sa iba. At gabi-gabi, kapag tumitingin siya sa kanyang bukid, nararamdaman niya ang presensya ni Makiling na bantay sa kanila. Isang paalala na ang himala ay hindi dumarating sa mga taong sakim, kundi sa mga taong may tunay na kabutihan sa puso. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi mo na ma-miss ang mga ganitong kwento.